Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dear brothers and sisters in the Lord, today is Wednesday, March 11. At ito po ay pagkakataon po para tayo ay muli pong magsama-sama para po magpuri sa Panginoon, sumamba sa Kanya, tayo po ay manalangin. Amen? Napakaganda po ng gagawin ng Panginoon sa gabing ito. Kaya po, salamat po sa pagsama sa amin, whether you are joining us sa inyong pong tahanan, you are joining us sa inyong commute on the way pauwi sa bahay, o kaya naman papasok sa inyong office, no? If you are a night shift. Salamat po for taking this time para po mapanood kami at samahan po kami sa pananalangin sa gabing ito. So, tara na po at tayo po ay patuloy po na kumonek sa Panginoon at patuloy po nating i-enjoy ang presensya ng Panginoon sa gabing ito. Kung papaanong tayo po ay tinuruan ng Panginoon na manalangin, yun po ay gagawin po natin sa gabing ito. Amen. At alam po natin na ang Diyos ay makikinig po sa ating mga panalangin. As we pray by faith to the Father in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Come on, sing it with me. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is our song, we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Come on, lift it up. Holy is the Lord. 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 Hear our cry. We need your mercy.
and we've gathered here today. We've gathered here to pray. See our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Yes, Lord, this is our desire tonight, to come before you, to pray, Lord. Hallelujah. Forgive us, oh Lord. We want to lift you up and glorify you, Jesus. Hallelujah. Oh, it's so good to be in the house of the Lord. Amen. Let's rejoice in His love tonight. Psalm 24 says, lift up your gates, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Come on, put your hands together for the Lord. Hallelujah. Lift up your heads, O you gates, swing open wide, you ancient doors. Let the King of Kings take his rightful place. Make room, make way for the King of grace, who is the King of glory, Lord of power. His name is Jesus, our risen King, who is the King so mighty, Lord of strength. His name is Jesus, our risen King. Come on, lift up your heads. Let's make room for the Lord. Hallelujah. Lift up your hands, open up your heart. His victory over sin and death is ours. Let the King of all kings take his rightful place. Make room, make way for our King of grace, who is the King of glory, Lord of power. His name is Jesus, our risen King, who is the King so mighty, Lord of strength. His name is Jesus, our risen King, who is the King, who is the King of glory,
Lord apart. His name is Jesus, our risen King, who is the King so mighty. Lord apart. His name is Jesus, our risen King, who is this King. Oh, hallelujah, you are the King of glory, Lord. Sing it with me. King of glory, Lord of power, King of glory, Lord of power. Lift it up. King of glory, Lord of power, King of glory, Lord of power. Come on, let's give him praise. He is the King of glory. He is the King of kings and Lord of lords. We welcome you, Lord Jesus, and we bless your name. We worship you, the Lamb who sits upon the throne. Hallelujah. Let's continue to worship him. He is the Lamb who was slain. He's the Lamb who was risen from the dead. And he's the Lamb who will reign forever and ever. Hallelujah. Lord, we come to worship, and we have come to pray. Lord, we come to listen and hear what you would say. Lord, our hearts are longing to meet with you today. For we have come to seek you, and we have come to say, yes, Lord, hallelujah. For we have come to seek you, and we have come to say, worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy. All blessing and power, all riches and wisdom, all glory and honor and praise to the Lamb. Lord, we need forgiveness. We've wandered far away. Look down in tender mercy. Forgive our sins, we pray. Oh, we need revival all across this land. Come move among your people with your mighty hand. Sing worthy. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy. All blessing and power, all riches and wisdom, all glory and honor and praise to the Lamb that was slain to redeem us back to God again. To the Lamb who will reign forever and ever. Amen. That was slain to redeem
redeem us back to God again. To the Lamb who will reign forever and ever. Amen. To the Lamb that was slain to redeem us back to God again. To the Lamb that will reign forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Amen. 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 We bless you, Lord. We give you praise, oh God. Hallelujah. Forever and ever you will reign, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We bless your holy name, Lord Jesus. Panginoon, you are worthy. You alone are worthy, O God, of all honor, glory, and praises and thanksgiving. Hallelujah. You are the Lamb who sacrificed your life to redeem us back to God again. Hallelujah. To reconcile us back to God. Hallelujah. And to save us. Thank you, Lord, for paying the penalty of our sins. And because of that, we were forgiven. We were saved. And thank you, Lord, for accepting us as sons and daughters into the family of God. And thank you, Lord, for giving us eternal life. Hallelujah. Blessed be your name, Lord. Forever we will be grateful for loving us. Forever we will be grateful for your mercy toward us, Lord. Thank you, Lord, for saving us. And continue, Lord, to reveal yourself to us as we follow you. Continue, Lord, to transform us as we walk with you. And continue, Lord, to use us for your glory in your mission, Lord Jesus. Empower us with your Spirit that we will be able to fulfill your command to go into all the world and make disciples of all nations, to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and to teach your disciples everything that you have commanded us. Father, we commit to you our meeting tonight as we give you the glory, the praise, Lord, for everything that you're going to do. Father, we even thank you now in advance for the answer to our prayers, O Lord. Salamat, Panginoon, for the healing that we will see later on, Panginoon. Thank you, Lord, for provisions that we will see later on. Panginoon, thank you so much for the victory that you're going to give your people. Lord, by faith, we come together and we have come to seek your face and we have come to praise you. We have come to worship you and we have come to pray. Father, thank you so much for your presence in our midst tonight. In Jesus' name, amen and amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa inyo po na kakapasok pa lamang po sa ating live. Marami pong salamat for your time. At napakahalaga po nito. We appreciate your time being with us para po tayo po ay sama-samang manalangin. Amen. At bago po tayo dumako sa ating prayer time ay patuloy po nating encourage ang bawat isa sa salita po ng Panginoon. Amen. Last Sunday po, kung babalik tanaw po natin ang ating pong tinalakay through our speaker, Sister Zai, kung papaano po sumunod sa Panginoon. Amen? How do I follow Jesus?
Sabi po ng Panginoon, those who desire to follow me, those who want to follow me, should deny themselves, take up their cross, and follow me. At alam po natin na mas madali pong i-memorize yung verse na yon. Amen? Pero in reality, in application, in the practical sense, ay mahirap po itong gawin. That's why we need the Lord to lead us. We need to rely upon the Holy Spirit to guide us, to empower us, para po magawa po natin ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. And following Jesus entails surrendering our life to the Lord. Yung pong buong-buo nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. It entails po yung humility natin sa harap ng Panginoon, yung pagkilala natin sa Kanya bilang Panginoon ng ating buhay. Kung titingnan niyo po sa mga Hudyo, wala po kayong mababasa sa Bible na may nililid si Jesus in a sinner's prayer. May mga tao po na ililid na sasabihin ni Jesus na sumunod kayo sa panalangin ito ng pagtanggap sa akin. So wala po kayong mababasang gano'n na tumatanggap kay Jesus sa pamamagitan ng prayer. Alam po natin na yung pagtanggap kay Jesus, sabi po sa 1 John 1:12, no? For those who receive Him, to them He gave power to become children of God, even to them who believes in His name. So, pagtanggap. Ang sinasabi ni Jesus nung siya po ay nangangaral na kailangan pong paniwalaan ng gospel and repent, magsisi. And throughout His ministry, He's preaching about the gospel of the kingdom of God, at yun po yung ipinapangaral niya. At nakita po natin na may mga tao po na na-encounter si Jesus and they believed. And they believed Jesus. Pinaniwalaan po nila si Jesus bilang Messiah, bilang Savior, at bilang Panginoon ng kanilang buhay. Kaya kapag kayo po ay nagbabasa ng mga kwento, lalo na po sa Gospels, yung mga tao po na na-encounter nila si Jesus at nabuksan po ang kanilang paningin sa pamamagitan po ng mga milagro na ginagawa po ng Panginoon. At dahil dito ay nakikilala po nila ang Panginoon na siya po ang Messiah, na siya po ang Kristo, siya po ang Lord, siya po ang Savior. At tingnan niyo po doon sa mga kwento na yon. Wala pong prayer, yet merong pong nagbago. Look at how they address the Lord Jesus Christ. How they address Jesus. At makikita niyo po doon yung word na Lord. Tinatawag po nila na Lord si Jesus. Alam niyo po, sa Bible po ay may iba't iba pong Greek word ang Lord, no? May iba't iba pong salita to mean a kind of Lord, no? Meron pong nung panahon na yon, meron din po talagang mga Lord na tao. Mga masters na tao, no? Na pinaglilingkuran ng mga tao na sila po ay nagsasubmit sa mga tao na to, no? They call them Lord. They call them masters, earthly lords. Pero yung pong Lord na itinatawag po nila sa Panginoon, yung title po na yun na Lord, kapag yun po ay ginamit nila kay Jesus, iba po ang kahulugan o ang ibig sabihin ng Lord na yon. Hindi po ito kasing pantay o kasing kahulugan ng earthly masters. Ang Lord po na ito na ginagamit po nila ay actually ang Adonai in the Hebrew word na ginagamit po para sa Diyos in the Old Testament. At alam po din natin na sa translation po ng banal na kasulatan, sa sobrang respeto at reverence nila, paggalang po nila
sa pangalan ni Yahweh, pangalan ng Panginoon, the proper name of God, ay hindi na po nila ito ginamit. Instead, sinubstitute po nila ito ng Adonai. Pero sa pagkakasulat po ng Adonai na yun, yung Lord, ay lahat po ay capital letters. L-O-R-D, all caps. Pero meron din pong Adonai na Lord na L-O-R-D, yung letter L lang po ang capital. But it also pertains to God in the Old Testament. So para po mapaghiwalay, ma-distinguish nila ano yung regular na Lord, na Panginoon, na tumutukoy din sa Diyos, at ano yung proper name ni God, na Yahweh, na Lord ang ipinalit, all capital letters, yun po ang ginawa. Parehas pong Adonai, pero po, yung proper name ni Lord na Yahweh ay L-O-R-D, all caps. At yung Adonai, na regular na Adonai, na tumutukoy din po sa Panginoon, ay capital letter po na L. So, nung nasa New Testament na, yun po ang nangyari. Inaddress po nila si Jesus na Adonai na itinatawag din po nila sa Panginoon in the Old Testament. Kaya, hindi po ito madaling i-process para sa mga Hudyo. Very careful po sila sa paggamit ng Adonai, sapagkat yan po ay reserve lamang po sa Panginoon. Reserve lamang po yan sa Lord. And everyday po ang mga Hudyo sa kanilang Shema, ito po yung prayer nila. At lagi po nilang nire-recite everyday mula sa kanilang pagkabata. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Doon po lagi, kasama po yung Adonai doon na Lord. Kaya, yun pong Adonai na yan ay para lang po sa Diyos. Kaya po, napakahirap po para sa mga Hudyo na gamitin po yan kay Jesus. Kung hindi nila naintindihan kung sino po ang Panginoong Jesus. At nakita po natin doon, kahit po yung magnanakaw po na nakapako sa kabila ng Panginoon, no? Sa isang side ng Panginoon, tinawag po niya ang Panginoong Jesus na Lord. Lord, kapag ikaw ay nasa iyong kaharian na, alalahanin mo ako. Wala pong panalangin ng anumang pagsisisi o anumang pong mga sinner's prayer, pagtanggap. Pero yung pong pagtawag nila kay Jesus ng Lord, it really means something. It means a lot to them. Hindi po biro yun na sambitin ng kanilang labi na si Jesus ay Panginoon. Dahil yung Lord na yon ay nire-reserve lamang nila kay God. Pero dahil na-encounter nila ang Panginoong Jesus, naramdaman po nila, naranasan po nila ang kapangyarihan at presensya at kaluwalhatian ng Panginoong Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Sa pamamagitan po ng mga milagrong ginawa ni Jesus, nabuksan po ang kanilang mga paningin. At dahil po doon, dumating po ang pananampalataya sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Nang ma-realize po nila kung sino ang kaharap nila, tinanggap po nila si Jesus sa kanilang puso. At ipinahayag ng kanilang labi na si Jesus ay Panginoon. Kaya kung titingnan po natin sa Romans chapter 10, no? Romans chapter 10. Ang sabi po dito, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So hindi pala
Hindi pala yung talagang prayer, kundi sa kanilang puso ay naniwala sila na si Jesus ay Panginoon. They believed in their heart that Jesus is Lord. At ang sabi po doon, kinonfess ng kanilang mga labi. Kinonfess po ng kanilang mga bibig na si Jesus ay Panginoon. Confession. They believed in the heart. It started in the heart. And then, na-confirm po yung faith nila by their confession. By their confession that Jesus is Lord. Basahin niyo po yung gospel. Matthew, Mark, Luke, John, at hanapin niyo po yung mga kwento doon. Yung mga encounter ng mga tao na tumanggap sa Panginoon. Hindi sila nanalangin ng sinner's prayer, but they confess that Jesus is Lord. And they believe in their heart. Hallelujah. So nakita po natin dito na yung mga taong ito na naniwala sa Panginoon, right there, nakita din po natin yung pagsisisi sa kanilang mga buhay. No? Yung repentance. Let's say for example, si Zacchaeus. No? Yung pong hindi katangkaran po na lalaki, no, na tax collector. Kinamumuhian po siya ng taong bayan. Dahil siya po ay isang tax collector. Bilang isang BIR, no, nung ancient time, no, sa panahon po ni Kristo, nung New Testament times, ang mga kabilang po ang mga tax collector sa mga ina-outcast, no, ng society nung panahon na yun, tinatakwil po ng community dahil po sa kanilang gawain. Very prone po sila na mandaya, taasan pa, patungan pa, doblehin ang taxes na binabayaran po ng tao, no? At para po sa mga Hudyo, ito pong mga tax collector na ito ay mga taksil, no? Mga traidor sa bayan dahil sila po ay nangongolekta ng buwis para sa gobyerno ng Roma. Kuha niyo po yun? Under po sila ng Roman Empire during that time. At pinili po nitong mga tao na to, na mga kababayan nila, na mag-work para sa Roma, sa government of Rome. At sila po yung nangongolekta ng taxes. Diba? Napakasakit po nun para sa mga Hudyo. Dahil ibig sabihin po nun, sila po ay mga alipin, no? Kumbaga, parang sila po ay mas mababa, sila po ay mga bihag. Kolonya sila ng Roma, kaya required po silang magbuwis. Imagine nyo po yun, meron po silang tithes na binabayaran na ibinibigay sa temple, may mga offerings po silang binibigay sa temple because yung temple worship ay patuloy pong nangyayari nung time na yon ni Jesus Christ. And at the same time, sila din po ay nagbabayad ng buwis sa government ng Rome. Kaya nakita nyo po yung doble-doble po na pahirap sa tao financially. At nakita po natin dito, nung si Jesus po ay nagpunta doon sa bayan po ni Zacchaeus. Siya po ay umakyat doon sa puno ng Sycamore at siya po ay nakita ng Panginoon. Tinawag siya. Zacchaeus, bumaba ka dyan, ako'y pupunta sa iyong tahanan. Pumunta po si Jesus sa tahanan po ni Zacchaeus. At doon po, remarkably, tingnan niyo po, basahin niyo pong mabuti. Tinawag po ni Zacchaeus si Jesus na Lord. At nakita din natin yung repentance. Diba? Believe and repent. Yung repent and believe, sabi ni Jesus, Mark 1:15. The time is fulfilled. The kingdom of God is here. Repent and believe the gospel. So kita po natin, tinawag ni Zacchaeus na Lord si Jesus. And at the same time, sabi po niya, Panginoon, kung meron po akong nadaya, no, ay ibabalik ko po na 4 times.
kung meron akong nadaya. So hindi niya directly sinasabi na nandaya siya, but ang sinasabi niya, if meron naman akong nadaya, hindi niya sinasabing malinis siya, kundi nandoon po yung assumption, naka-open yung statement na meron siyang nakomit na pandaraya. No? Kasi nga, yung trabaho niya, prone talaga yun. Prone talaga yun sa pandaraya, yung pagiging isang tax collector. Kaya sabi niya, Panginoon, kung ako po ay may nadaya, ay ibabalik ko po ang ika-4 na ulit. No? 4 times yung ibabalik sa kanila yung salapi na naloko ko o dinaya ko sa kanila. At makita mo dun yung, hindi yun kinuman ni Jesus. Nowhere in the text, no, in the passage, na iyon po ay ipinag-utos o ni-require ni Jesus sa kanya na, bago ka maligtas, para ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit, para i-recognize kita na ikaw ay ligtas, na ikaw ay anak ni Abraham, kinakailangan mong itama ang mga pagkakamali mo bilang isang tax collector. Wala tayong mababasa dun sa passage na ganun. Yun po ay initiative ni Zacchaeus. Sa kanya po nanggaling yun. No? Ang tawag po natin dyan ay restitution. Na? In the Old Testament, merong pong law na ganyan na restitution. Kumbaga sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na danyos, no? Parang ganun po. Kailangan mong itama yung pagkakamali mo. Kung yun po ay parang civil case na merong nasira, no? Kinakailangan mong magbayad ng danyos para ma-restore yung nasira na yun. O kaya naman, kung hindi mo babayar, ikaw mismo, ibabalik mo yun. O halimbawa, nagnakaw ka, isasauli mo ngayon yung ninakaw. O, restitution po ang tawag doon. No? At yun po ay isa pong pagpapakita, isa pong expression ng repentance, pagsisisi. Alam po ni Zacchaeus na siya po ay hindi perfect. Alam po niya na siya po ay makasalanan. At sa line ng kanyang trabaho, na prone po sa pandaraya, ay may admission po siyang ginawa doon. Na sinasabi niya na may assumption or open nga po yung statement niya na yun pong na ang pandaraya ay nagawa po niya. Maaring nagawa po niya ang mandaya sa kanyang trabaho. Or may nadaya po siyang tao. Kaya he is willing to pay back those people, kung meron man, na mag-come forward later on, no? Kung meron pong nag-claim doon na nadaya sila, ang gagawin po ni Zacchaeus ay babayaran sila ng hanggang ika-4 po na beses. So repentance. Kita natin, no, sa buhay po ng mga sumunod sa Panginoon. Sila Peter, yung mga disciples sa sumunod sa Panginoon, iniwan po nila yung kanilang buhay. And they turn to Jesus and they follow Jesus. So nakita po natin dito po sa usaping following Jesus, hindi po siya madali. Sabi nga po ni Zai, I don't want to sugarcoat it. Hindi po natin kailangang pagandahin ang mga salita. Ito po yung usapin na kailangan po nating maging honest, maging transparent, because ang Panginoong Jesus ay very transparent siya. Wala akong inilihim sa atin ng Panginoon sa pagsunod sa Kanya. Hindi po nangako ang Panginoon ng kung ano-ano. No? Hindi ho nangako ang Panginoon na magiging maalwa ng buhay, payayamanin ko kayo. Wala hong ganon. Basahin niyo po ang New Testament. O wag niyo po ako ma-misinterpret, ma-misunderstood. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo makakaranas ng pagpapala. O hindi na uso o wala na sa panahon ngayon ang kayang payamanin ng Diyos. Hindi na ginagawa ng Diyos. Wala ho akong sinasabing ganon. Okay? Ang Diyos po is still powerful para po i-provide ang needs natin.
And even more, kaya din po niya tayong pasaganain. Pero sa pagsunod po kay Jesus, naging malinaw po ang lahat. Lahat ng sinabi ng Panginoon patungkol sa pagsunod sa Kanya. Wala po siyang sinugarcoat or inilihim sa atin. Very transparent and honest ang Panginoon kung ano ang cost of being His disciple. Naging honest po ang Panginoon kung ano po ang presyo na kailangan po nating bayaran o ano po ang mga sacrifices, ano po ang mga bagay na kailangan po nating batain. Oh, lalim ng Tagalog na yun, batain. Alam mo anong sa English nun? Bear. Na yung pasanin, no? Parang ganun po. Ano yung kailangan nating pagtiisan, i-endure sa pagsunod sa Panginoon. Very honest and transparent po ang Panginoon. Kaya dapat sa panahon natin ngayon, when we discuss this topic sa ating pong church, sa mga tao po, kailangan very transparent and honest din tayo. Very plain tayo. Ganun po. May kaakibat po na paghihirap, na sakripisyo, ang pagsunod sa Panginoon. Kasi mismong ang Panginoon nilatag niya kung papaano, ano ang requirement sa pagsunod sa Kanya. Kinakailangan po, ang sabi niya, kalimutan natin ang ating mga sarili. Hindi po ibig sabihin nun na, sabi nga ni Zay, na pababayaan natin ang sarili natin. Hindi ibig sabihin nun na yung parang i-isolate na natin yung sarili natin o kaya naman wag na tayong tumanggap ng mga bagay na magpapasaya din sa atin o tutugon sa mga pangangailangan natin. Hindi ho ganun ang ibig sabihin ng deny yourself. Pero dahil, ang ibig sabihin po nito, dahil si Jesus na ang Panginoon ng buhay natin, we consider ourselves servants of Jesus. We consider ourselves disciples of Jesus. We consider ourselves yung pong mga sumusunod sa Panginoon, apprentice. Isa pong tawag dyan, no? Sa disciple is apprentice. Yung po bang susunod ka sa isang teacher o sa isa pong manggagawa, no, yung sikat na manggagawa, yung bihasa na manggagawa, either in arts or carpentry, weaving, pottery, and then sasama ka dun sa tao na yun, i-observe mo siya. Titira ka kasama niya, mamumuhay ka kasama niya para ma-observe mo kung ano yung ginagawa niya, ano yung buhay niya, at makopya mo kung ano ang ginagawa niya. Matutuhan mo kung ano yung ginagawa niya. Apprentice. Ganun po tayo. And because of that, kinakailangan po nating isuko ang buhay natin. Actually, yung mga rights and yung may mga happiness tayo or may mga plans tayo sa buhay na kailangan po nating iset aside. Kailangan nating talikuran, katulad po ng mga disciples, no? Iniwanan po nila, they left everything. Sabi nga po ni Peter, Lord, see, we left everything to follow you. May mga bagay po na mawawala sa atin. May mga bagay po na iiwanan natin. May mga bagay po na kailangan po nating tanggihan, alisin, kalimutan sa pagsunod natin sa Panginoon. Kasi kung patuloy po nating panghahawakan yung mga rights natin as a human being, magkakaroon po ng conflict sa pagsunod natin sa Panginoon. When we are not fully surrendered to the Lordship, when we are not fully submitted to the Lordship of Jesus, magkakaroon po yan ng conflict sa pagsunod natin sa Panginoon. Let's say, for example, yung mayaman, di po ba? Because yung rich young ruler,
ay very rich, nagkaroon po ng conflict yun sa pagsunod niya sa Panginoon. Kasi sabi ni Jesus, natupad mo na lahat ng mga sinasabi ng kautusan? May kulang ka pa. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Ang naging stumbling block, ang naging balakid po dito sa rich young ruler na ito ay yung kanyang kayamanan. Why? Hindi siya fully surrendered, fully submitted kay Jesus. Tingnan niyo po kung paano niya inaddress si Jesus Christ. Itong rich young ruler na to na nagtatanong, tingnan niyo to nagtatanong kung paano maligtas. Tapos magyayabang na nagawa na po niya lahat ng bagay. Lahat ng sinasabi ng kautusan. Hindi naman talaga siya siguro lumapit kay Jesus para genuinely magtanong kung paano maligtas, kundi gusto niyang subukin ang Panginoong Jesus at gusto niyang ipagmalaki yung mga accomplishments niya na nagawa na po niya, nasunod na niya ang kautusan. Kita niyo po yun? Pero nakita ng Panginoon yung may loophole may butas. May kulang ka pa. Hindi mo magawang sumunod sa Panginoon ng buong buo dahil may karga-karga ka, may buhat-buhat ka na mabigat. Kayamanan mo. Paano in-address nung mayaman si Jesus? Good teacher. A good teacher. Kaya nga, alam mo, ang binalik ni Jesus yung question sa kanya. Sabi niya, only God is good. Only God is good. Ang Diyos lang ang mabuti. Hindi na process nung rich young ruler yung ibig sabihin ni Jesus. Kaya po yun sinasabi ni Jesus na ang Diyos lang ang mabuti. Bakit mo ko, ang gustong sabihin ni Jesus dun, bakit mo ko tinatawag na mabuting guro? Bakit mo sa akin ginagamit yung good? Ang Diyos lang ang mabuti. So are you saying na ako ay Diyos? Kaya mo ko tinatawag na mabuti? China-challenge na yung rich young ruler kung sino ba ako sa pagkakilala mo? Sino ba ako para sa'yo? Yun po ang gustong, yun po yun China-challenge ni Jesus yung faith nung rich young ruler Kaya sinasabi niya, are you saying na am I God because you're calling me good? Kasi Diyos lang ang mabuti. At the end of the story, tumalikod po na may lungkot sa kanyang mukha yung rich young ruler. Kasi ang commentary doon ang comment ng author, he was very rich. Napakayaman niya. Kaya nga sabi ni Jesus, napakahirap. Hindi niya sinabing imposible Ang nakalagay po doon, mahirap. It is difficult for the rich to enter the kingdom of heaven. Mabuti pa raw po ang camel na makapasok po doon sa eye of the needle kaysa po sa mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Hindi imposible. Meron lang balakid. May mga tao na mayaman sila, marami silang ari-arian, hindi nila magagawang isuko ng lubusan ang buhay nila sa Panginoon kasama po ng lahat ng tinatangkilik nila. Kasi kasama yun Pag sinabi nating deny yourself, pag sinabi nating isuko mo ang buhay mo kay Jesus, kasama po lahat yan. Lahat yan, kayamanan natin, buhay natin, kalakasan natin, katalinuhan natin, mga talento natin, lahat yan. Kasama yan sa mga isusuko natin sa Panginoon. Ngayon, kung hindi mo ma-acknowledge na ang kayamanan mo ay galing sa Panginoon, na yan ay pagpapala ng Diyos, later on sa pagsunod mo kay Jesus, magiging stumbling block mo yan.
Magiging balakid mo yan. Kasi kung ang patuloy mong pananaw habang sumusunod ka kay Jesus ay sa akin to, pinaghirapan ko to. Magaling kasi ako sa talino ko to eh. Nag-aral ako. Kaya nga ako nagsumikap nung college para maging cum laude ako eh. Diba? Para maging honor student ako, para pagka nagtrabaho ako, makakuha ako ng magandang trabaho, magandang posisyon para kumita ako ng malaki. Diba? Kung ganun ang pananaw mo, magiging balakid yan sa pagsunod mo sa Panginoon. Kapag hindi po natin lubusang isinuko yung buhay natin sa Lord, ipinailalim ang sarili natin sa paghahari, sa rule ni Lord Jesus Christ, mahihirapan po tayong sumunod sa Kanya. Kaya very plain po yung language ni Jesus. Deny yourself. Take up your cross. Yung take up your cross is, sabi nga ni Zai, is willingness to take up responsibilities and sacrifices. Pero alam niyo po, meron pang isang meaning yung cross na yan na gusto kong idagdag. Na ang ibig sabihin yan, wala nang balikan. No turning back talaga. Parang si Jesus Christ. Nung pinasan niya ang krus, at siya po ay nagmarcha, siya po ay lumakad, pasan-pasan yung krus, papunta ng Mount Golgotha, Mount Calvary. No turning back yun. Nung nagdesisyon si Jesus Christ doon sa Garden of Gethsemane, Gethsemane na sinabi niya, not my will be done, but yours be done. Ano ba yung pinagpipray ni Jesus doon? Sabi niya, Lord, Father, if you're able to remove this cup from me, nevertheless, not will, but yours be done. Yung suffering eh. Yun yung tinutukoy doon sa prayer ni Jesus. Panginoon, kung meron pang iba, Father, kung may iba pang paraan, para ma-fulfill ko yung mission ko na hindi ako dadaan dito sa mahirap na yugto na ito, sa kahirapang ito, Panginoon. Sana kung merong ganun, please naman, ipagkaloob mo sa akin. Pero hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ano ba ang kalooban ng Ama? Yung talagang maghirap siya at mamatay siya. Ipako siya sa krus. But the moment Jesus fully submitted to the will of the Father in that prayer, in the Garden of Gethsemane, willingly talaga, in-embrace siya ng buong buo yung kahirapan na sasapitin po niya, na pagdadaanan niya. Mula doon sa arrest, mula doon sa mga ilang beses siyang iniharap sa hukuman, sa mga trials nung gabi. Kung paano siya pinagsasampal, paano siya inalimura, kinoronahan ng tinik. Paano siya ipinahiya. Paano po siya hinagupit. Paano siya pinagbuhat ng mabigat na crossbar. At paano siya ipinako sa krus. Sinibat. Lahat po yun talagang tinanggap ng Panginoon yun. No turning back. Hindi na nagdalawang isip ang Panginoon. Wait, sandali lang, Lord. Cut muna. Pahinga muna, Lord. Iinom ako. Gugutom na ako. Wala akong ganun. Kung tutusin, pwedeng gawin ni Jesus Christ yun. Freeze muna, freeze. Pwede yun eh. Pwede yun. Pero hindi niya ho ginawa yun. Wala akong ganun. No turning back talaga. Kaya ang ibig sabihin po nun, you deny yourself, you carry the cross. Pag ikaw nagdesisyon ka na sumunod sa Panginoon, mean it. Talagang seryosohin mo. Kasi pag sumunod ka sa Panginoon, may kalbaryo. Buti na lang si Jackie, ibang kalbaryo yung tinanggap eh. Ang pagsunod ho sa Panginoon, sabi niya, talagang very plain si Jesus, very honest and transparent. Kung kamumuhian kayo, may persecution,
may tribulation, lahat. Talagang sinabi ni Jesus lahat yung mga bagay na yan. Kakamuhian kayo. Kung paano ako kinamuhian ng mundo, hindi ako naintindihan. Ganon din kayo ng mga tagasunod ko. Nabi yun ni Jesus. Ipe-persecute tayo. Kaya kasama po doon, nung naintindihan yun ng mga alagad, tinanggap po nila na sila po ay possible na mamatay because of their faith, because of following Jesus. Naintindihan nila yan. Nung si Jesus ay muling nabuhay, nung sila po ay na-filled ng Holy Spirit, at within that 40 days, sila po ay patuloy na tinuruan ng Panginoon patungkol sa Kingdom of God. Kaya nakita natin, kung i-research nyo po kung paano namatay lahat ng mga alagad. Si Peter, pinako ng patiwarik. Si Thomas na yung hindi naniniwala sa Panginoon, according to tradition, nakarating po hanggang India. May church po doon na dedicated po kay Thomas. Siya daw po ay sinibat ng mga tribe people doon sa India. Grabe, no? Layo na narating ni Thomas, no? Ganun po katindi yung faith niya. Mula nung na-realize niya na si Jesus, kung sino si Jesus. Nung nagpakita si Jesus sa kanya, Thomas, sige, ilagay mo yung mga daliri mo dyan sa butas ng kamay ko tsaka tagiliran ko. Napaluhod po siya. Sabi niya, my Lord and my God. Sabi ng mga INC, nagulat lang daw si Thomas. My God, OMG. Hindi ay nako po, kung pag-aaralan nyo po ang kultura ng mga Hudyo, hindi sila ganun. Kaya nga sabi natin, very careful sila eh. Very reverent sila dun sa pangalan ng Panginoon to the point na pinalitan na nga po nila para hindi nila ma-disrespect. Pinalitan na lang po ng Adonai yung pangalan, yung proper name ni God. Kaya paano gagamitin po ng mga Hudyo yung expression po na nagulat, OMG. Oh my God. Wala yun sa kultura ng mga Hudyo. Very careful po sila sa mga pangalan ng Panginoon. Yung sinabi po ni Thomas, nung makita po niya ang mga butas sa kamay ng Panginoon at sa tagiliran ni Jesus, naniwala po siya that Jesus resurrected from the dead. Buhay si Kristo. At dahil doon, solid ang faith ni Thomas that Jesus is Lord and Messiah. Kaya ano pong nangyari? Grabe, lahat po ng mga alagad, namatay po sila, naghirap po sila, pinagdaanan po nila yung mga persecution, hanggang sa sila ay namatay sa kanilang pangangaral, sa pangangaral nila ng salita ng Panginoon, sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nanindigan po sila sa pananampalataya nila na si Jesus ang Lord, ang Christ, ang Savior. Na si Jesus po ay buhay. Lahat po sila namatay, fighting for their faith, contending for their faith. Kaya mga kapatid, no turning back. Pag tayo po ay sumunod sa Panginoon, para tayong si Jesus, na nagmamarcha tayo papunta sa ating kamatayan. One way lang. Walang balikan. Yan po ang ibig sabihin ng take up your cross. At ang sabi po doon, follow me. Sumunod po tayo sa Panginoon. Mga kapatid, hindi madali ang sumunod sa Panginoon. May kaakibat na sakripisyo. May mga paghihirap. Alam nyo, napaka-blessed pa nga po natin kasi yung persecution na experience natin sa Facebook lang. Diba? Verbal lang. Mapagsabihan tayo ng masasakit na salita. Bibihira po yung gigipiting ka o kaya masasaktan ka because Kristiyano ka. Diba? Pagtatawanan kayo, mga ganong salita. May maririnig tayo ng mga nakaka-offend na salita. Pero not to the point na papatayin tayo. Pero tingnan nyo po sa ibang mga bansa, lalo na sa mga Muslim nations.
kung saan ipinagbabawal or kino-consider ang Kristiyano bilang infidel. No? At ayon sa kanilang relihiyon, patayin ang mga infidel. No? Binibigyan sila ng lisensya para pumatay. Patayin yung mga hindi nananampalataya o naniniwala sa relihiyon nila. Maraming mga Muslim na naging Christian ang dinisown ng kanilang pamilya. Tinakwil po sila ng kanilang pamilya. At marami pong mga Muslim na naging Kristiyano ang pinugutan po ng ulo. Pinatay po sila ng kanilang tribe. Pinapatay po sila ng kanilang mga kababayan. At nakita natin kung ano po ang nangyayaring persecution sa Nigeria, no, sa African countries, kung saan karamihan din mga Muslim countries doon. May mga existing Christian churches, sinusunog po. Yung mga Kristiyano, kasamang sinusunog. Sinasaktan po sila. May mga videos po na pinadadala. Dahil kasama po ako sa mga GC ng mga pastors, ng mga bishops po ng mga cities. Grabe po yung mga videos. Kahit nga po sa YouTube, panoorin po ninyo. Kung paano po pinahirapan po. Sa panahon natin ngayon, nangyayari po yan. Even sa China, sa communist China. Dami pong mga Chinese na naging Kristiyano. Sila po ay ipinakulong. At doon po sa prison, sa kulungan, tinotorture po sila. Grabe po. Sa mga Buddhist countries, yan sa Thailand, sa Vietnam, ang dami po dyan, sa Laos, Cambodia, ang dami po dyan mga Christians na nakulong at pinahirapan po, tinorture po sa kulungan. Pero alam niyo po, nanatili po sila. Hindi po sila nagpatinag sa pagpapahirap sa kanila. Yung pong mga story na sila po ay nakalaya for 14 years. Sa pahabang panahon po, ilang dekada na sila po ay nakakulong doon. At grabe po. Kung maririnig nyo lang po yung mga stories ng mga Christians na to in China, in communist countries, in Buddhist countries, in Muslim countries, kung paano po talagang nanindigan sila sa kanilang faith. Imagine mo yung pagbabasa ng Bible doon. They cannot afford to have a Bible. Alam mo, ang ginagawa nila doon, kwento po sa China. Underground churches, sa mga caves po sila worship. Grabe ho, underground churches. Para po magkaroon sila ng kopya ng Bible, kinakapi lang nila. Pieces of paper. Pero para sa kanila yung isang maliit na piraso ng papel na sinisneak in, no? Para pinupuslit doon sa kulungan para lang ho sila ay makapagbasa ng Bible. Grabe po, yung joy. Meron nga po kung isang video na napanood na mga Chinese na yung may mga smuggled na mga Bible na dinala po doon sa China para mabigyan po ng copy ng Bible yung mga Chinese Christians. When they receive the Bible, grabe, nag-iiyakan po sila. Nag-iiyakan po, niyayakap nila yung Bible, nag-iiyakan sila. Grabe po yung mga Chinese. Kahit po ang hirap ng buhay nila because of persecution. Ito yung nangyayari sa Iran. Fastest growing church din po yan, yung Iran. Because in 1979, nagkaroon ng Islam Revolution. At na-dominate po ng Islam ang Iran, na dati pong monarchy. No? Dating Malaya po yung mga nag-practice ng religion doon, may mga Jewish doon, may mga Christians doon. Pero na-dominate po ng Ayatollah ng Muslim. Grabe po, nag-iba na po ang kultura after that. Ngayon, isa sila ang Iran sa fastest growing church dahil po sa persecution. At ang dami po mga kwento po kung paano po kumilos ang Lord doon sa mga tao at paano sila nagsusurvive doon. Kaya po ang prayer, sabi nung isang pastor na napanood ko kanina, ang prayer nila, yes, malungkot sila na nangyayari yung gera na yan,
Pero isang kaparaanan ng Panginoon para palitan yung leadership. Na kung magkakaroon daw ng magiging democratic nation po sila, magiging malaya po sila, ay mas malaki po ang mangyayari. Magkakaroon ng revival po sa Iran. At malaya pong makakapag-worship, mas lalo pong magiging malaya na i-preach ang gospel po sa mas maraming tao. Because napakalaki po ng bansang Iran. Populous po ang bansang yan. So marami pang kailangang i-reach out ng mga tao doon na kung magkakaroon po ng change of leadership at magiging democratic country po sila, magkakaroon sila ng freedom doon, mas makakagalaw po ang mga Kristiyano doon to preach the gospel sa kanilang mga kababayan. So mga kapatid, do not take for granted yung faith natin, yung salvation natin. Pahalagahan po natin na hindi po ibig sabihin na walang pressure, walang matinding persecution, we take it lightly. Na parang kung gusto nating umattend, ma-attend ako. If I feel it, ma-attend ako. Attend ako ng discipleship kung gusto ko. Saka na lang. Mga kapatid, kung malalaman nyo na ang kwento ng buhay ng mga kapatiran natin sa ibang bansa, yung mga oppressed and persecuted, grabe po. Buhay talaga nila ang kapalit nung at stake sa pagsunod nila sa Panginoon. So mga kapatid, huwag tayong ma-deceive ng kaaway at ng sanlibutang ito na dahil ganito ang nasa democratic country tayo, na ganito yung atmosphere at sitwasyon, kultura ng bansa natin, ganyan lang tayo. Pabanjing-banjing tayo sa pagiging Kristiyano natin at hindi natin pinahahalagahan yung pagsunod natin sa Panginoon. The more nga na dapat tayo magsipag dahil malaya tayo. Huwag na nating hintayin, mga kapatid, na magbago ang sitwasyon sa Pilipinas bago ka kumilos. Nung dumating ako sa San Juan at nakita ko na bukas ang pintuan ng gospel sa San Juan, yun po ang na-realize ko. Hindi laging ganito sa bansang Pilipinas. Kailangan nating i-grab ang opportunity, kailangan i-grab na natin, i-redeem na natin tong time na to habang bukas pa, habang malaya pa tayo. Because hindi laging ganito. Darating ang panahon, habang papalapit tayo ng papalapit sa fulfillment ng mga prophecies in the book of Revelation, alam natin na magbabago ang sitwasyon. Kaya mga kapatid, this is my encouragement to you. Follow Jesus. Mahirap, may kaakibat na mga sacrifices, may mga persecution, pero ang pangako ng Panginoon is He is going to reward us. He's going to give us eternal life and is going to reward us 100-folds. Kung ano man yung mga bagay na sinacrifice na nawala sa atin, iniwanan natin, tinalikuran natin, 100-folds of that blessing, of those blessings, ang ibibigay ng Panginoon. And we know that all of these things are true because Jesus has proven Himself being God, being Lord, when He rose up from the dead. Amen? So dapat po maintindihan natin na tinatawag natin ng Lord si Jesus Christ. Let us fully submit ourselves to His Lordship. So isama po natin yan sa ating panalangin, mga kapatid. So ngayon po, ang focus ng ating prayer ay una po, war in the Middle East. May ginagawa po ang Panginoon. And He is just using the US, Israel, or other nations po para po i-fulfill kung ano man yung agenda niya o plano niya sa Iran. Now let's pray still for peace, na dahil nga po ang daming nadadamay at mga nai-involve dito sa gera. At kahit po tayo hindi directly involved, alam natin na affected tayo because of the rising prices ng
ng petroleum products natin. So, yan, tumataas na yung gasolina natin. At ano na yan, domino effect na rin yan sa ibang mga presyo ng bilihin. Pag-pray po natin yung Ministers Development Program sa darating po na Sabado ay magiging host po tayo ng event na ito kung saan cluster ng Eagle and Scarlet Division, mga ministers po and credential holders ay dito po magmi-meet, no, for a whole day seminar po. Pero puro video po yung mga speakers. Kaya kung may time po kayo, punta po kayo dito to help us para po paglingkuran po natin ang mga lingkod ng Diyos. Ayan po. Pag-pray po natin yung mga departments po natin na bigyan ng wisdom and guidance ng Lord ang mga leaders. At patuloy tayong manalangin na the Lord will raise up more leaders po sa ating church. Lalo na ngayong nasa season tayo ng discipleship kung saan we need more leaders po na mag-aalaga po sa ating mga kapatiran. New ministries and heads, assimilation of guests in the church, and then pag-pray po natin yung March calendar of activities. Pag-pray din po natin yung ating church discipleship program, yung ating Foursquare Journey implementation. Grabe ho, nakakatawa. Last Sunday, nag-take po kami ng quick lunch sa Jollibee, dyan sa taas. Tapos pagpasok po namin, sabi ko, bakit puro taga-church yung nandito? Parang second service doon sa Jollibee, no? Grupo-grupo po sila doon. Lagi nakakatuwa po na makita yung mga kapatiran natin na maaaring yung Sunday lang din po ang available nila dahil nga most of our members are working. But it's good to see na talagang nagmi-meet po sila to study the Word of God. Talagang gusto po nilang mag-grow sa kanilang spiritual life. So, yung mga hindi pa po nakakapagsimula, go lang po, kahit isa, ituloy nyo lang po, no? And then hanap po tayo ng paraan kung paano po pagkakaroon ng make-up class or makakasunod po yung iba na na-miss po yung ating mga classes. So the Lord bless you po sa inyong pong mga meet-up, sa inyong mga tribe sessions. Pag-pray po natin yung mga tribe leaders natin, na punuin po sila ng love and patience and care ng Lord para sa kanila pong mga tribe members. At yung mga tribe members din, pag-pray po natin na talaga pong maging committed po sila sa mga pinagkasunduan pong time and day. So, provision for discipleship needs, yan, kakailanganin po natin ng mga materials po para maging smooth, maging madali po ang pag-implement po natin itong discipleship system natin. So, yung ating pong mga gift na binigay last anniversary, part po yan ng mga funds na gagamitin po natin para masupply yung needs ng ating discipleship. Evangelization of San Juan City, pag-pray po natin yung 7 pillars of society natin, especially ang ating barangay St. Joseph, no? Yung ating 4-piece family development session, kung saan ang mga kababaihan ay they're praying na magkaroon po sila ng celebration ng Women's Month sa ating pong mga 4-piece members. Pag-pray pa rin natin ang pagbubukas ng campus ministry sa mga schools natin through PVEP or Philippine Valleys Education Program. Pag-pray po natin yung mga kapatiran natin na may sakit or recently may namatayan po na mahal sa buhay. So pag-pray po natin yung comfort, yung mga nasa hospital na kamag-anak na kanina may nag-message po na kailangan ng dugo at ng prayer. Pray po natin, no? At kung may maitutulong po tayo financially or yun nga po, i-connect sila sa mga agencies or tao na makakatulong po sa kanila, let's help, no? Yan po ang kagandahan na we are a community. So lastly, blessings upon our partners, supporters, and givers. Pagpalain po ng Panginoon yung mga partners natin in the ministry na nag-supply ng mga materials o kaya naman financially po nagdo-donate po sa atin para po masupply ang needs ng ating church. So sama-sama po tayong manalangin at itaas po natin itong lahat sa Panginoon. The Lord bless you as you pray.
Holy Spirit, help us to make that song a reality. No turning back, no turning back. Help us, Lord, to always put ourselves on the altar. Kaya po sa Panginoon, ang sabi po ni Paul sa Romans chapter 12, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable worship, your reasonable service. Yun po yung gusto mong makita sa buhay namin, Panginoon, everyday. Sinosurrender namin. Ino-offer namin, Panginoon, ng paulit-ulit. Namamatay kami ng paulit-ulit, Panginoon. In a spiritual sense, Lord, we are already crucified, Panginoon. We are crucified with Christ. Patay na kami, Panginoon. Every day, we need to come to the altar every day to offer ourselves again and again and again. It's a daily decision, Lord, to follow you. It's a daily decision to forget about ourselves, Lord. It's a daily decision to carry our cross. It's a daily decision, Lord, to follow you. It's not easy, Lord. At Lord, kapag kami po ay nag-desisyon, at kung kami, Panginoon, ay susunod sa iyo, ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon. You have given us the Holy Spirit, our sanctifier. The Holy Spirit will help us to fulfill the will of God sa aming mga buhay. Not fulfilling the lust of the flesh, but fulfilling the will of the Spirit. Hallelujah. Lord, help us. Help us, Lord, to follow Jesus. Closer, closer every day, Panginoon. Walking with Jesus. Walking all the way. Hallelujah. One step at a time. One day at a time. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for ministering to us, Lord. Hallelujah. Lord, sinusurrender po namin. Binibigay po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Lord, use us for your glory. Transform us in your likeness, Lord Jesus, as we follow you. And Lord, continue to reveal yourself and establish our faith. Grow our faith, Lord, in our knowledge of you, Lord Jesus. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much for joining us for our Wednesday prayer meeting. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Miyerkules at sa darating pong linggo. Magsama-sama po ulit tayong mag-worship sa Lord sa kanyang bahay sambahan dito po sa San Juan. See you po. The Lord bless you all.